Nagpanggap ako na hindi ko nakikita si Diego sa paligid ko. Nagluto ako nang hindi siya pinapansin. Ipadadala ko ang senyor sa Amerika. Iyon ang nakaagaw ng pansin ko kaya nilingon ko siya. Hindi siya magiging okay kung dito lang siya magkukulong sa bahay. Gusto mo bang sumama, Camille? Ha? Hindi ko malaman ang sasabihin ko. Kung gusto mong sumama sa senyor ay pasasamahin kita. Pero kung hindi, syempre mananatili ka dito sa bahay kasama ko. Natanaw kong kumibot ang kilay niya. I mean, pati ako. Pagtatama niya. Dahil sa balitang iyon ni Sir Diego ay tila kulang na naman ang tulog ko kinabukasan. Melinda, saan ka natulog? Takang tanong ko nang mamataan ko si Melinda na nagpupunas ng mga baso sa kusina. Dun sa bagong kwarto na ibinigay ni Sir Diego, pinaalis niya kasi si Rose kahapon matapos niyang marinig na sinasadya mo daw mapalapit kuno kay Sir Diego. Ha? Dahil lang doon? Hindi makapaniwalang saad ni Camille. Anong dahil lang doon? Ayaw ni Sir na naliling ka kung kani-kanino? Ayaw niya kahit sino pa yan. Nakalabing saad niya? Nag-hire na siya ng private nurse ni Sir Martin kaya hindi mo na kailangan pang maghirap. Ngunit, hindi hirap ang tingin ko sa pag-aalaga kay Mr. Martin, no? Name it then. Napalingon kami ng sabay ni Melinda kay Sir Diego. Nakasuot ito ng puting t-shirt at pajamang itim. Nakapamulsa ang isang kamay at hawak naman ng isang kamay niya ang maliit na puting tasa na umuusok pa. Siniko ako ni Melinda nang hindi ako sumagot kay Sir Diego. Sumunod ka. Kakausapin kita. Inirapan niya ako tsaka pinangunahan ng paglalakad. Malawak talaga ang mansyon na ito. Hindi ko man lang kasi nalaman may sariling office si Sir Diego dito at puno iyon ng iba't ibang uri ng libro. Nabasa niya na siguro lahat ng yun kaya napakagaling niya mag-Ingles. Maupo ka. Itunuro niya ang sofa na nakabukod sa mesa niya. Naupo ako. Kung hindi hirap ang tawag mo doon, ano pala? Hindi ko mahulaan kung galit ang binatang itong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo sa akin at nagkakaganito ako. Naramdaman kong naupo siya sa likuran ng sofa. Ayaw kong nakikitang nahihirapan ka. Ayaw kong inaapi ka. At ayaw kong nakikita na nasa iba ang paningin mo. Naiinis ako. Kunot noong saad ni Diego, tumayo ang binata at itinoon ang dalawang braso niya sa sofa dahilan para makorner ako. Ako ang pinahihirapan mo, Camille. Tila naging malamlam ang mata nito. Iwan mo ang senyor at piliin mo ako. Ano bang? Hindi ko iyon naituloy nang mabilis niyang ilapat ang labi niya sa labi ko. Pilit kong tinutulak ang balikat niya ngunit hinuli niya lang ng kamay para pigilan ako. Di ako nakakilo sa sobrang lakas niya. Wala akong magawa. Kung magtatagal ito ay baka malaman niyang ako yung babae sa resto bar. Matagal niyang ipinilit na halikan ako ngunit hindi ako sumagot dahil hindi ko din naman alam kung paano hanggang sa kusa siyang tumigil. Sorry, Kami. Malakas na sampal ang ibinungad ko sa binata. Tsaka ko siya itinulak at nagtatakbo palabas ng kwartong yun. Camille! Sigaw niya. Ngunit nagtatatakbo ko papasok sa kwarto ko. Sino siya para husgahan ako? Ganun ba talaga ang tingin niya sa akin? Isang mababang babae? Nagmukmuk ako ng halos ilang oras sa kwarto. Camille, nakaalis na si Sir. Lumabas ka na dyan. Boses yun ni Melinda. Pumangon ako at inayos ang sarili ko matapos ay pinagbuksan ko si Melinda ng pinto. Si Sir mismo ang nagbilin na palabasin kita kapag nakaalis na siya. Hindi ako sumagot at nanatiling tahimik at magulo ang isip. Pablo? Sigaw ni Diego. Nasa loob ako ng office sa kumpanya. Sir? Inosenteng ani Pablo. Hindi ba at may nakarelasyon ka na? Hindi ko maibaling sa kanya ang mata ko. Opo, sir. Alang ang sagot nito tsaka nagkamot ng ulo. Example. May gusto kang isang tao? Malibang halikan siya agad? Nararamdaman ko ang bahagyang pagkibot ng kilay ko. Kainis! Because of that girl, I'm here at the awkward moment. Sir,
Girlfriend nyo naman po si Miss Mara, wala pong mali doon. Nakangiting sagot ni Pablo. It's not Mara. Naiinis na saad ko. Ha? Nanlaki ang mata niya. May hinalikan pa po kayong iba? Just answer me, Pablo. Seryoso na wika ni Diego. Sir, mali po yun syempre. Magagalit po yung babae kung sakali kasi parang nabastos siya. Halos masabak ko noo ko. Kasalanan ko pala talaga. Napasandal ako sa kinauupuan ko habang nakapikit ang mata ko. Nang magdilat ako ay naroon pa rin si Pablo. Nakangiti habang pinanonood ako. Why are you still there? Akala ko po may itatanong pa kayo, sir. Oo, meron. Kung hindi ka pa aalis. Maghapon yata akong nainis dahil sa nangyari na yun. Tumagdag pa ang balita pag-uwi ko sa mansyon. Sir, nagpaalam na po si Camille kay Sir Martin. Uuwi na daw po siya sa kanila at hindi na po papasok. Nasaktan ko ba siya? Kainis? Halos masabunutan ko na ang sarili kong buhok. Kanina pa ako paikot-ikot sa kama. Bakit ba kasi siya umalis? Wala akong maayos na tulog kaya medyo sumasakit ang ulo ko. Humiga ako, tsaka ako pinagmasdan ng itim na kisame ng kwarto na may kahalong gold na highlight ang bawat kanto. Sinalat ko ang labi ko. Hindi ko na malaya ng bahagyang pagngiti. Pakiramdam ko ay naroon pa rin ang pakiramdam ng halikan ko ang dalaga. Pakiramdam na tila naranasan ko na din noon. Hindi ko lang matandaan kung saan at kung kailan. Naku, Diego! Nadadala ka na yata ng babae na yun? Napailing ako tsaka ako bumangon. Naroon si Salvador sa sahig at abala sa paglalaro ng bola niya. Ay, kung narito lamang ang dalaga na yun ay tsak na kalaro niya na naman si Salvador. Bakit nga kasi siya umalis? It's just a kiss. What's the big deal? Don't tell me na yun ang una niya. I can't believe kung sasabihin niya ngayon. Mabigat ang hakbang ko pababa ng hagdan. Nakatanaw sa akin yung isang katulong na kaklose ni Camille, tila pinagmamasdan niya ang itsura ko. Why are you looking at me, huh? Naiiritang saad ko. Throw your eyes from me. Nakasimangot na wiga ko pa. Nakita mo na? Pareho natin ngayong hindi alam kung saan hahanapin si Camille. Wika ni Senyor Martin ng ikalawang linggo. Nasa sala kami. Bakit niya naman nalaman na hinahanap ko ang babae na yun? Wika ko sa sarili. I don't care. Pwede ka naman mag-hire ng kahit ilang katulong? Saad ko, tsaka ako naglakad palabas, suot ang suit ko papunta sa kumpanya. Ang batang yon ay mabait. Ngunit kung minsan ay maikli lamang ang pasensya, lalo na kung hindi niya magugustuhan ang gagawin mo. Napahinto ako sa paghakbang. Pakiramdam ko ay tinamaan ako sa sinabi niya. Nag-flashback tuloy ang ginawa ko. Napalingon ako sa pagsulpot ni Pablo. Chairman, alam ko na po kung saan nakatira si Miss Camille. Napataas ang kilay ko tsaka ako nilingon ng senyor. Gaano na siya katagal na naghahanap? Sa babaeng pinahanap ko? Tanong ko sa sarili. Come on, Salvador. Let's go, Pablo. Wika ko na nagdiretso kami na habang naiwan naman ng senyor. Opo, tarantang saad ni Pablo. Siya na ang kusang nag-drive habang nasa likod kami ni Salvador. Minsan ay sinusulyapan niya ako sa front mirror. May gusto kang sabihin? Nakataas ang kilay na saad ko. Sir? Matanong ko po. Si Miss Camille po ba yung sinasabi niyo na hinilikin niyo? Walang pag-aalinlalang tanong ng lalaki na ikinalaki na mata ko. You! Nararamdaman ko ang pagkibot ng kilay ko. Pinigil kong magalit baka mahalata niya na tama ang iniisip niya. Ipinikit ko ng mariin ang mata ko tsaka ako huminga ng malalim. Ay, hindi dahil nagkwento ako sa iyo ay may karapatan ka nang talungin ako. Saad ko tsaka ako humalokip-kip. Sorry sir. Anyway, how long you been searching for that girl? Last week lang po. Tinawagan po ako ng chairman privately. Halataan ka ba sa tono niya? Sorry sir, hindi ko po nabanggit. And great! You found her, right? Pilit kong ginagawang sarkastiko ang boses ko. Umirap ako. Opo, nakita po siya ng inupahan kong agent sir.
Wow! You spent money for that girl? Si chairman po nagbayad, sir. Ako lang po ang nag-abot at alanganin ang ngiti niya. At talagang sumasagot pa. How she's doing? Itinoon ko kay Salvador ang mata ko para hindi niya mahalata na naku-curious ako. Matagal bago siya sumagot. Kaya't isinandal ko ang ulo ko sa upuan tsaka pumikit. Sa ngayon po ay tindera siya sa isang palengke sa New Market. Naramdaman ko ang paghinto namin. New Market? Iyong parang talipapa? Nandito na po tayo, sir. Bumaba ako kasunod si Salvador. Nasa likuran ko na din si Pablo nang huminto ako sa paghakbang. I forgot something. Nasabi ko tsaka ako lumingon kay Pablo. Kunin mo si Salvador at dalhin mo sa office. I'll be back an hour. Sir, ngayon po kasi ang meeting. Cancel all them, even our Morris date. Saad ko. Camille, ano nga pala ang masamang ihip ng hangin at narito ka sa palengke? Siguro pinaalis na siya ng matanda niyang kinakasama. Sa halip na patulan sila ay inasikaso na lamang ng dalaga ang mga isda na paninda niya. Camille, nakapalingon ako sa pamilyar na boses na yon, si Rigor. Lumapit ito sa harapan ng paninda ko kahit na ganoon ang pagitan namin amoy na amoy ko ang tapang ng alak na nainom niya. Magkano ba ang tilapia mo? Aniya habang nakatanaw sa paninda ko tsaka niya ako tinitikan at nginisian. Bilasana yan sigurado. Dahil sa senyor na kinakasama. Nasapo bigla ni Camille ang bibig ng maskuladong lalaki. Sa lakas ng pagkakasapak nito ay nakatulog si Rigor. Nilingon niya ako. Ang asul na mga mata niya ay hindi pa din nagbago sa paningin ko. Kahit pa ilang linggo na kaming hindi nagkikita. Gwapo pa din siya. How are you? Still pretty, huh? Aniya tsaka namusta? Tila walang nangyari. Hilinga-linga ako dahil halos lahat ng pares ng mata ay nasa binata nakatingin. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na saad ko. Saving you from this mess. Itinuro niya si Rigor tila tinawag niya itong mess. Bakit ba kasi hindi ako maalam sa Ingles? Hala, sino ang gwapong yan, Camille? Wika ni Aling Saling. Ano sabing ginagawa mo dito? Naiinis na ako. Bibilhin ko ang lahat ng paninda mo. Nakangiting saad ni Diego. Magkano ba ito? Itinuro niya yung sapsap. Tsaka ito. Sumunod ay yung salmon. Pati na rin ito at ito, tsaka ikaw. Huminto siya sa pananalita na makita niyang masama na talaga ang tingin ko. Padabog kong kinuha ang mga napagbentahan ko. Aling Saling, kayo na nga po muna ang tumingin sa paninda ko. Naiinis na saad ko. Palabas na ako ng pwesto ng harangan ni Diego ang daraanan ko. Ouch! Wika niya tsaka mabilis na napangiwi matapos kong sipain ang binti niya. Naghihilot siya nang iwan ko siya. Hey! Hintayin mo naman ako! Camille! Hindi ko siya pinansin sa halip ay lalo kong binilisan ng paglakad ko hanggang sa makasalubong ko ang inay. Camille? Ano't narito ka? Sino ang bantay ng paninda? Napilitan akong huminto kaya nagkaroon ng pagkakataon sa Sir Diego na mahabol ako. Kausapin mo naman ako. Ani yan ang makalapit. Sino siya, anak? Magandang araw ho. Tila nag-aalangan pa siyang galangin ng nanay ko. Palibas ay hindi niya ginagalang ang daddy niya. Kaibigan ko po, inay. Kung sasabihin kong anak siya ni Mr. Martin ay tsak na dadami pa ang kailangan kong sagutin sa inay. Naku, napakagwapo naman ang kaibigan mo na yan. Tila may panunukso sa tono ng inay. Nilangon ko sa Sir Diego, tila gustong gusto niya ang paghanga mula sa nanay ko. Imbitahan mo siya sa bahay at mukhang malayo pa ang pinagmula ng kaibigan mo, anak. Ako na ang bahala sa mga paninda. Maya-maya ay uuwi na din ako. Nakangiting saad ni inay. Paano, iho? Mauna na kayo, ha? Pasensya ka na't hindi kita gaanong mahaharap muna sa ngayon. Paliwanag pa ng inay. Tinanaw ko siya hanggang sa makalayo papasok sa palengke. Naramdaman kong isang braso ni Sir Diego ay nasa balikat ko na pala. Ano ba? Pilit kong inalis ang kamay niya. Naiinis na talaga ako sa kakulitan niya. Bigla naman itong tumawa ng malakas noon. Ko lamang siya nakitang malakhak. Sa ilang araw na pamamalagi ko sa mansyon, kasama ang binata, ay hindi ko siya nakitang tumawa ng ganun. Puro kasungitan ang ipinapakita niya.
Hindi ko nga alam na ganito pala kami ka-close. Inikot ko ang mata ko. Napakasungit mo. Bumalik ka na sa bahay. Tila may kaunting lambing ang pananalita ni Diego. Wala na akong balak na bumalik pa doon. Sagot ko tsaka ako nagpatuloy sa paglalakad. Nadaanan ko pa yung kotse niya. Sumakay ka na, ihahatid kita. Nakatayo ang binata sa tabi ng kotse niya, pero hindi ko siya pinansin. Mabilis akong pumara ng tricycle. Sinilip ko siya sa likuran. Salamat. Dahil tinantanan niya din ako. Taimtim akong naupo sa tricycle. Manong, dyan po sa kanto. Iliko nyo, saad ko. Huminto yun sa tarangkahan namin. Nagbayad ako. Akmang bubuksan ko na ang gate ng gumastos ka pa tuloy. Halos mapatalon ako nang bumulong si Diego sa aking tenga. Mabilis akong lumingon. Naroon ang lalaki sa likod ko. Pati na ang sasakyan niya ay nakaparada sa kabilang linya ng kalsada. Kaya hindi ko siya agad nakita. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Nasigawan ko siya. Ramdam ko ang bahagyang gulat niya sa inakto ko. Hindi siya nakapagsalita. Kukurap-kurap siya. Iniwan ko siya sa gate at pinagsaraduhan pa. Anak? Ako na ang tatao sa palengke kung hindi maayos ang pakiramdam mo. Saad ng inay. 1 linggo ang nakaraan mula nang puntahan ako ni Sir Diego at hindi na iyon naulit. Naiwan ako mag-isa sa bahay nang tumunog ang telepono ko na di keypad. Hello? Sagot ko. Camille, si Melinda to. Si Sir Martin kasi isinugod sa ospital. Wala naman dito si Sir Diego, bumalik na ng Paris. Nagulat ako sa balitang yon. Sige, i-text mo ang lugar ng ospital at pupunta ako ngayon din. Nagsuot lang ako ng jacket matapos ay nagmadali na akong lumabas. Tinakbo ko na ang daan palabas ng highway nang walang dumaang tricycle. Kagabi pa ako nandito. Wala pa akong tulog, Camille. Hindi nakasama si Miss Irene dahil walang tatao sa mansyon. Bungad ni Melinda na magkita kami sa pasilyo. Sabay kaming pumunta sa kwarto ni Sir Martin. Naroon siya at natutulog. Kung ano-ano ang nakakabit na aparato sa kanya. Maayos naman na ang lagay niya. Nahirapan kasi siyang huminga. Day off nung nurse na kinuha ni Sir Diego. Umuwi ka na muna kaya. Ako muna ang magbabantay kay Mr. Martin. Tumango siya. Tsaka inayos ang gamit ni Sir Martin. Nasaan nga si Sir Diego? Tanong ko nang makaupo ako sa upuan katabi ng higaan ni Sir. Pumunta siya ng Paris 1 linggo na ang nakararaan. Dinampot niya ang maduming towel at inilagay sa bag. Ibig sabihin, nung manggaling siya sa bahay ay paalis na pala siya noon pero bakit di niya sinabi? Ay nako, napakahibang mo talaga, Camille. Wika ng bahagi ng isip ko. Di ko alam. O paano? Diyan ka na muna. Papupuntahin ko na lamang si Nora para palitan ka. Siguro'y iyon ang ipinalit nila sa akin nang mawala ako. Tinanaw ko si Melinda palabas hanggang buksan niya ang pinto. Pareho kaming nagulat nang bumungad ang mukha ni Sir Diego. Blonde na ang buhok nito, tila lalo siyang gumuwapo. Naka-long sleeve siya pero open ang 3 magkakasunod na butones sa bandang harapan niya. Dahilan para matanaw ko ang chest abs niya. Go home and rest for whole day. Bili niya kay Melinda matapos ay pumasok siya habang nakalagay ang kamay niya sa bulsa ng pantalon. Kaya't si Melinda na ang nagsara noon para sa kanya. Narinig ko, hinanap mo ko. Yumuko siya sa akin habang nakalagay pa din ang kamay sa bulsa niya. Napalunok ako ng halos 1 dangkal na lamang ang pagitan namin. Amoy na amoy ko ang mabangong hininga niya. Namiss mo ako. O, nagilt ka kasi sinungitan mo ako? Nanliliit ang matang saad pa ng binata. Ngunit isa may wala akong nasagot hanggang sa pinitik niya ng marahan ang noo ko. Sumagot ka. Wag mo lang ako basta titigan. Nakangiting saad pa nito. Nandito ka na pala. Uuwi na ako. Saad ko, hindi pwede. Saglit lang ako dito. Aayusin ko yung kasal namin ni Mara. Natigilan ako. Ikakasal na siya? Napahawak ako sa puso ko, tila may kirot doon, ngunit para saan? Ikakasal siya nang hindi man lang nalalaman na ako yung babae sa resto bar na nakasama niya ng isang gabi? Sinilip lang kita. Nilingon ko siya.
Nakaupo siya sa sofa habang naka-cross legs at nakatanaw sa akin. Naguguluhan ako. I thought na naiinis ka kapag nasa paligid mo ako. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo dahil doon na kami ni Mara sa unit ko. Lalong lumalim ang sakit na nadarama ko. Kaya ako siya pilit na iniiwasan dahil madaling mahulog ang loob ko at dumating yung panahon na kinatatakutan ko. Ang mahulog ang loob ko sa lalaking kailanman ay hindi ko maabot o mahalin man lang. Ikakasal nga kaya si Diego kay Mara? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!